Sa isang maliit na probinsya na napapalibutan ng palayan at makipot na daan, naroon ang simpleng buhay ni na Clarice at Marco. Bata pa lamang ay magkaibigan na sila, magkapitbahay na halos magkasabay lumaki sa parehong hirap at kasalatan. Ang kanilang mga pamilya ay parehong nagtitinda sa palengke. Ang pamilya ni Clarice ay may maliit na pwesto ng gulay, samantalang si Marco naman ay madalas na kargador ng iba't ibang paninda. Doon nagsimula ang ugnayan nila. Isang ugnayang sa una ay inosente at payak lamang. "Marco, pakiabot naman ang bayong na ito kay nanay," tawag ni Clarice habang inaayos ang mga talong at kamatis. "Sige Clarice, eto, ingat ka sa pagtimbang," sagot ni Marco, pawisan at may ngiti sa labi habang tinutulungan siya. Madalas makita ng mga tao sa palengke ang dalawa na magkasama. Kapag nagkakarga si Marco ng mga gulay, lagi niyang inuuna ang kay Clarice. Kapag may libreng oras naman si Clarice, siya mismo ang nag-aabot ng tubig kay Marco. Naging usap-usapan sa baryo na bagay silang dalawa. Habang tumatagal, ang pagkakaibigang iyon ay nauwi sa mas malalim na damdamin. Hindi nila ito binigkas kaagad, ngunit malinaw sa lahat ng kilos nila na mayroong espesyal na namamagitan. Isang hapon, habang nakaupo sila sa gilid ng sapa, naglakas loob si Marco na magsalita. "Clarice, kung sakaling magtagumpay ako balang araw, gusto kong ikaw pa rin ang kasama ko." Mahinang wika niya habang nakatitig sa kumikislap na tubig. Napangiti si Clarice, bahagyang namula. "Hindi ko alam ang hinaharap, Marco. Pero ngayon, masaya ako na ikaw ang kasama ko." Doon nagsimula ang kanilang simpleng relasyon. Walang alahas, walang mamahaling regalo, kundi puro pangarap at pagtitiwala. Ang tanging sandigan nila ay ang kanilang pangarap na balang araw sabay nilang haharapin ang mundo at aahon mula sa kahirapan. Subalit kahit ganoon, alam ni Clarice na mayroong malaking pagkakaiba sa kanilang mga pananaw. Si Marco ay kontento sa unti-unting pag-angat, kahit mabagal, basta't maramal. Si Clarice naman ay mas maaga pang namulat sa ideya na ang tanging paraan upang makaalis sa kahirapan ay ang lumisan, ang makahanap ng mas mabilis na paraan. "Naiisip mo ba, Marco, na baka hindi sapat ang ginagawa natin?" tanong ni Clarice minsan gabi matapos nilang isara ang pwesto. "Anong ibig mong sabihin?" tugon ni Marco habang pinupunasan ang kanyang pawis. "Gusto kong makarating sa Maynila. Gusto kong makapag-aral doon. Baka sakaling may mas magandang oportunidad." Tahimik si Marco sa ilang sandali. "Kung iyan ang magpapasaya sa'yo, susuportahan kita. Basta't huwag ming kalimutan, kahit saan ka mapunta, nandito ako." Habang lumilipas ang mga taon ng kanilang kabataan, naging mas malinaw kay Clarice ang agwat ng kanilang mga pangarap. Si Marco ay nanatiling masaya sa kanyang trabaho. Masaya kapag nakakabili ng bagong tsinelas o kaya ay nakakauwi ng dagdag na bigas para sa pamilya. Ngunit si Clarice ay laging nakatingin sa kabila ng bundok, sa mas malaking mundo na hindi pa niya nararanasan. Minsan, dumalo sila sa pista sa bayan. Habang naglalakad sila sa makukulay na banderitas, napansin ni Clarice ang mga nakabihis ng magagara at galing sa lungsod. Napayuko siya sa kanyang suot na simpleng bestida. "Marco, naisip mo na bang magbago ng kapalaran?" tanong niya. "Anong ibig mong sabihin? Na baka may mas maganda pa kaysa dito? Mas malaking kita? Mas malaking buhay?" Ngumiti si Marco at inakbayan siya. "Clarice, hindi ba't mas mahalaga ang simpleng saya kaysa habulin ng bagay na hindi nating tiyak? Basta magkasama tayo, masaya na ako." Ngunit sa puso ni Clarice, nagsimulang mabuo ang pagnanais na higit pa sa simpleng saya. Hindi nagtagal, tumating ang pagkakataon. Isang guro sa kanilang paaralan ang nag-udyok kay Clarice na mag-apply para sa scholarship program sa Maynila. Sinubukan niya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay natanggap. Ang balitang iyon ay tila biyaya para kay Clarice, ngunit naging mabigat sa puso ni Marco. "Clarice, ibig sabihin, aalis ka na?" tanong ni Marco, bakas ang lungkot sa kanyang mukha. "Oo Marco, isang malaking oportunidad ito. Kapag nakapagtapos ako, baka matulungan ko rin ang pamilya ko. Matutupad ko ang mga pangarap ko." Tumango si Marco, pilit na pinipigil ang kanyang emosyon. "Susuportahan kita. Huwag mong alalahanin ang iiwan mo rito. Basta tandaan mo, hihintayin kita."
Lumipas ang mga araw hanggang dumating ang takdang araw ng panalis. Sa istasyon ng bus, bitbit ni Clarice ang iilang maleta at baon na pag-asa. Nandoon si Marco, pawisan mula sa trabaho, ngunit buong puso siyang nagpaalam. Clarice, mag-ingat ka. Sana huwag mong kalimutan kung saan ka galing, paalala ni Marco. Salamat Marco, pangako, hindi ko kayo kakalimutan. Tugon niya, ngunit baka sa kanyang mga mata ang kaba at pananabik sa bagong mundo. Habang umaalis ang bus, naiwan si Marco na nakatayo sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan ang alikabok na iniwan nito. Ang kanyang puso ay puno ng pangarap para sa kanilang dalawa. Ngunit sa isipan ni Clarice, mas nangingibabaw ang pag-asa ng bagong simula. Sa araw na iyon, nagsimula ang magkaibang landas ng kanilang buhay. Isang landas na magdadala kay Clarice sa lungsod ng mga pangarap at kay Marco naman sa patuloy na pakikipagsapalaran sa probinsya. At sa gitna ng lahat ng iyon, nananatiling nakatali ang kanilang mga alaala, bagamat ang kanilang mga pangarap ay dahan-dahang nagkakahiwalay. Pagdating ni Clarice sa Maynila, isang bagong mundo ang bumungad sa kanya. Ang mga matataas na gusali, kalsadang puno ng sasakyan, at mga taong abala sa kani-kanilang buhay ay malayo sa tahimik at payat na pamumuhay na nakasanayan niya sa probinsya. Una siyang tumira sa dormitoryo ng eskwelahan, kung saan binayaran ng scholarship program ang kanyang tirahan at matrikula. Sa unang linggo, halos araw-araw ay tumatawan si Marco gamit ang lumang payphone sa baryo para lamang makibalita. "Kumusta ka dyan, Clarice?" tanong niya sa telepono, puno ng pag-aalala. "Maayos naman ako, Marco. Ang daming bago. Ang daming kailangan aralin," sagot niya habang abala rin sa pag-aayos ng mga libro. "Namiss kita. Sana nandito ka rin." Numiti si Clarice, bagaman hindi niya ipinaalam ang tunay na damdamin. "Oo, Marco. Namiss din kita." Ngunit matapos ang ilang minuto ng tawag, agad niyang ibinaba ang telepono dahil kailangan niyang maghanda para sa klase. Lumipas ang mga buwan at mas lalo siyang nadala ng bagong kapaligiran. Nasanay siya sa makabagong teknolohiya, mabilis na takbo ng oras, at mga kaklase na nagmumula sa mayayamang pamilya. Sa tuwing may group project, napapansin niyang ang mga kaklase niya ay may dalang mamahaling laptop at cellphone. Siya naman, nakikigamit lang ng computer sa library. Isang araw, habang naglalakad siya sa pasilyo, nakasabay niya ang isa sa kanyang kaklase, si Angela, anak ng isang kilalang negosyante. "Clarice, wala ka bang planong sumama sa amin mamayang gabi? May party sa isang hotel. Libre lahat." Ayan ito. Nag-alangan siya. Hindi siguro. Kailangan ko pang mag-aral." Tumawa si Angela. "Sayang, kung gusto mong makilala ang mga tao dito, dapat sumasama ka. Hindi ka pwedeng laging nasa libro." Unti-unti, nakaramdam si Clarice ng hiya sa kanyang pinagmulan. Sa tuwing kukwentuhan siya ng mga kaklase tungkol sa kanilang mga bakasyon abroad, hindi niya alam kung ano ang isasagot. Kapag tinatanong kung taga saan siya, madalas nang baguhin ang kwento para hindi mahalatang galing siya sa isang maliit na baryo. Minsang nag-text si Marco gamit ang prepaid load na pinaghirapan pa niya sa kargador. Maiksi lang ang mensahe. "Ingat ka palagi. Kumain ka sa oras." Ngunit imbes na kiligin, nakaramdam ng bigat si Clarice. Naiisip niyang iba na ang mundo niya ngayon. "Salamat Marco," simpleng sagot niya, at pagkatapos ay ibinalik na sa bag ang lumang cellphone. Habang tumatagal, lumayo ng lumayo si Clarice kay Marco. Kapag tumatawag ito, madalas niyang palusutan, "Busy ako Marco, may project kami, o kaya'y may exam bukas, baka next week na tayo mag-usap." At minsan, hindi na niya sinasagot ang tawag. "Clarice, bakit parang hindi na kita maramdaman?" tanong ni Marco sa isa sa kanilang bihirang pag-uusap. "Hindi naman Marco, sadyang maraming ginagawa rito. Hindi katulad sa probinsya na lahat mabagal. Dito mabilis ang buhay," paliwanag niya. "Alam kong mahirap, pero sana wag mong kalimutan, andito lang ako. Kahit gaano ka kabisi, kahit gaano ka kalayo." Mumiti si Clarice, ngunit sa loob-loob niya, ramdam na niyang lumalayo na talaga siya. Dumating ang pagkakataon na inimbita siya ng kanyang mga kaklase sa isang restaurant sa isang sikat na mall.
Doon niya unang naramdaman ang pagkakaiba ng kanyang mundo noon at ngayon. Habang nagkakatuwaan sila, napansin niyang tanging siya lang ang hindi marunong gumamit ng mga kubyertos ng maayos. Pinagtakpan na lang niya ito ng pilit na tawa. Pag-uwi niya ng dorm, nag-isip siya ng malalim. Paano kung si Marco ang kasama ko kanina? Hindi siya magkakasya sa lugar na iyon, hindi siya tatanggapin. Doon niya tuluyang naunawaan na hindi na siya akma sa dating relasyon. Lumipas ang isa pang taon at mas bihira na ang kanilang komunikasyon. Naging mas abala siya sa mga bagong kaibigan, sa mga event at sa mga panibagong karanasan. Hindi na niya masyadong binubuksan ang mga sulat na ipinapadala ni Marco mula sa baryo. Isang gabi, habang nasa loob ng dorm, humarap siya sa salamin at kinausap ang sarili. Clarice, kailangan mong pumili. Hindi ka pwedeng manatili sa parehong mundo. Hindi mo na pwedeng ipilit ang nakaraan. Kinabukasan, sinubukan siyang tawagan ulit ni Marco. Ngunit imbes na sagutin, pinatay niya ang cellphone. Pagkatapos ay nagsulat siya ng maikling mensahe. Marco, siguro ito na ang tamang panahon. Kailangan kong unahin ang sarili kong pangarap. Pasensya na. Nang mabasa ni Marco ang mensaheng iyon, natulala siya. Clarice, ganito na lang ba talaga? Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa tabi ng tindang gulay. Sa kabila ng sakit, nagpasya siyang igalang ang desisyon nito. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi iyon ang katapusan ng kanyang kwento. Samantala, si Clarice ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Pilit na tinatabunan ang alaala ng kanilang nakaraan. Ngunit kahit na anong gawin niya, tuwing dumidilim ang gabi at natatapos ang mga ingay ng lungsod, bumabalik sa kanyang isip ang imahe ni Marco. Pawisan, ngunit laging nakangiti. Kargador, ngunit may pusong puno ng pangarap. At sa gitna ng kanyang pagtulog, hindi niya maiwasang itanong sa sarili, tama ba ang desisyong ginawa ko? Ngunit bago pa siya malunod sa pag-aalinlangan, lagi niyang pinapaalala sa sarili na hindi niya kayang balikan ang nakaraan. Ang kinabukasan ang kanyang pinili, kahit pa nangangahulugan nitong tuluyang iwan ang taong minsang nagiging dahilan ng kanyang mga pangarap. Makalipas ang ilang buwan sa Maynila, tuluyan nang natanggap ni Clarice ang bagong pamumuhay. Hindi na siya gaanong nababalisa sa mga modernong bagay. Nasasanay na siyang gumamit ng laptop sa library, dumalo sa mga seminar na punong-puno ng Ingles na talumpati, at makihalubilo sa mga kaklaseng nagmumula sa pamilyang hindi niya maabot sa probinsya. Ngunit kasabay ng lahat ng ito, mas lalong lumayo ang kanyang loob kay Marco. Ang mga tawag at mensahe ay naging alaala na lamang. Isang araw, habang abala siya sa klase, ipinakilala ng kanilang guro ang isang bagong sponsor ng kanilang departamento. Isang binatang mestizo na naka-Amerikana at halatang galing sa mayamang pamilya. Siya si Adrian, anak ng negosyanteng kilala sa industriya ng konstruksyon at real estate. Tumayo ito sa harap, nagbigay ng maikling talumpati at kaagad na nakatawag ng pansin, hindi lamang dahil sa itsura, kundi pati na rin sa kanyang tindig at kumpiyansa. Good afternoon, students. I believe that education is the key to progress, and I am here to support the next generation of leaders. Wika ni Adrian, kasabay ng masigabong palakpakan. Napansin ni Clarice na halos lahat ng kababaihan sa klase ay nakatitig dito, at siya man ay hindi na iwasang mapatingin. Pagkatapos ng talumpati, naglibot si Adrian upang makilala ang mga estudyante. At sa hindi inaasahang pagkakataon, siya mismo ang lumapit kay Clarice. Hi, ikaw ba si Clarice? Tama ba? Bati nito, may ngiti at may kumpiyansa. Nagulat siya. Ah, oo, ako nga. I heard from your professor that you're one of the scholars here. That's impressive, dagdag ni Adrian. Namula ang pisngi ni Clarice at napayuko. Hindi naman, sinusubukan lang. Simula noon, nagsimula ng mas maging malapit si Adrian kay Clarice. Madalas siyang mag-alok ng tulong sa mga proyekto, nagdadala ng pagkain para sa kanya at sa mga kaibigan, at minsan ay nagyayayang mag-aral sa magagarang cafe. Sa una nagdadalawang isip si Clarice, iniisip pa rin niya si Marco.
Ngunit habang lumilipas ang panahon, napapansin niyang mas madalas niyang hinihintay ang pagdating ni Adrian kaysa ang pag-alala sa mga mensahe ni Marco. Clarice, bakit hindi ka sumama sa amin ni Adrian mamaya? May dinner daw kasama ang mga kaibigan niya. Ayan ang kaibigang si Angela. Hindi ako sigurado. Hindi ako sanay sa mga ganon, sagot niya. Ngunit dumating si Adrian at siya mismo ang nagtanong. Clarice, I'd be happy if you join us. Just dinner, nothing formal. Napilitan siyang tumango at doon nagsimula ang unti-unti niyang pagpasok sa mundo ni Adrian. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Clarice ang kumain sa isang mamahaling restaurant. Ang chandelier sa kisame, ang malalambot na upuan, at ang pagkain na may kakaibang lasa ay parang galing sa pelikula para sa kanya. Sa gitna ng hapunan, napansin niya kung paano ipinagmamalaki ni Adrian ang kanyang negosyo at mga plano sa hinaharap. One day, I will take over my father's empire. Mayabang na pahayag ni Adrian habang pinagmamasdan ng lahat. Wow, Adrian, siguradong magiging pinakamayaman ka pa sa buong bansa. Biro ng isa sa kanilang kasama. Tahimik lang si Clarice, ngunit sa loob-loob niya, nahihilo siya sa kinang ng mga pangarap na iyon. Mga pangarap na tila hindi niya makakamtan kung kasama pa rin siya sa probinsya. Hawak ang kamay ni Marco. Lumipas ang mga linggo at mas naging mabilis ang panliligaw ni Adrian. Hindi ito gaya ng simple at tahimik na pagmamahal ni Marco. Si Adrian ay maingay, ipinapakita sa lahat ang kanyang intensyon, at laging may dalang mamahaling regalo. Isang araw, bigla itong nag-abot ng isang kahon kay Clarice. Para sa iyo, I hope you like it, ani Adrian. Pagbukas niya, nakita niya ang isang pares ng hikaw na may maliit na brilyante. Adrian, hindi ko rito matatanggap, napakamahal nito. Pag-aalangan ni Clarice, it's nothing compared to what you deserve. I want you to have it, diit ni Adrian. Habang pinagmamasdan niya ang hikaw, naalala niya ang huling regalo ni Marco. Isang kwintas na gawa lamang sa kahoy na siya mismo ang naghukit. Ang simpleng regalo na iyon ay may kasamang pangakong, balang araw, bibilhan kita ng mas maganda. Ngunit sa kanyang kamay ngayon ay isang bagay na mas mahal at mas kumikinang kaysa sa alinmang bagay na ipinangarap nila noon. Doon nagsimula ang unti-unting paglaho ng alaala ni Marco sa kanyang puso. Tuwing susubukan ni Marco na makipag-ugnayan, madalas ay hindi na niya sinasagot. At kung sakaling mag-reply siya, maiksi na lamang ang kanyang mga salita. Clarice, kumusta ka na? Mensahe ni Marco. Okay lang, busy, may exam, sagot niya. Ngunit matapos iyon, agad niya itinabi ang cellphone at tumuloy na sa dinner kasama si Adrian. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nadadala ng karangyaan at kinang ng mundo ni Adrian. Masarap ang pagkain, maganda ang lugar na dinadala siya nito, at higit sa lahat, nararamdaman niya ang kumpiyansa na isang araw magiging bahagi siya ng pamilya ng mga mayayaman. Clarice, alam mo ba? Gusto ko ikaw ang laging kasama ko sa mga ganitong bagay. Bulong ni Adrian habang nakatingin sa kanya. Hindi siya nakasagot kaagad. Ngunit nang tignan niya ang paligid, ang mga ilaw ng lungsod, ang ingay ng musika, at ang mga taong mayayaman na masayang nakikipagkwentuhan, napagtanto niyang ayaw na niyang bumalik sa dati. Sa puso niya, unti-unti nang nawawala ang larawan ng simpleng buhay kasama si Marco. Ang pangarap na sabay silang aahon ay napalitan ng bagong imaheng siya ay nakasuot ng magarang damit. Hawak ang braso ni Adrian at bahagi ng isang mundong dati ay pinapangarap lamang niya mula sa malayo. At sa puntong iyon, tuluyan na niyang nakalimutan ang pangako niyang huwag kalimutan kung saan siya galing. Sapagkat ang tanging laman ng kanyang isipan ngayon ay ang kinang ng buhay na hatid ni Adrian. Isang buhay na walang Marco at walang probinsya, kundi puro karangyaan at kinang ng lungsod. Sa probinsya, nanatiling payak ang buhay ni Marco matapos siyang iwan ni Clarice. Sa una, tila gumuho ang kanyang mundo. Ang araw-araw na pagtulong sa palengke ay nawalan ng sigla, at ang dating masayang kilos ng kanyang mga kamay ay tila mabigat na. Madalas siyang matapatingin sa malayo,
iniisip kung ano na ang ginagawa ni Clarice sa Maynila. Ngunit sa kabila ng sakit, pinili niyang huwag malugmok. Isang umaga, habang nagbubuhat siya ng mga sako ng bigas, lumapit ang matandang tindera na si Aling Bebang. "Marco, ang sipag mo pa rin kahit ganito ang pinagdadaanan mo. Huwag kang mag-alala, may magandang kapalit ang lahat ng sakripisyo mo." Napangiti si Marco at nagpasalamat. Sa kabila ng sakit, sinubukan niyang kumapit sa mga salita ng matatanda na ang sipag at tiyaga ay may gantimpala. Araw-araw, nagiging kargador siya mula madaling araw hanggang hapon. Madalas ay halos wala ng pahinga, ngunit natutunan niyang huwag magreklamo. Sa halip, iniipon niya ang kanyang kinikita, maliit man ito. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng lampara, kinausap siya ng kanyang tatay na si Mang Ernesto. "Anak, hindi ka habang buhay magiging kargador. Kailangan mong mag-aral muli. Kung may pagkakataon, kunin mo." "Pero tatay, wala naman tayong pera. Paano ako makakapag-aral?" tanong ni Marco. "Kung totoong gusto mo, gagawa ka ng paraan. Kahit ako, magtitipid. Basta't ipagpatuloy mo ang pangarap mo. Hindi lang para sa'yo, kundi para rin sa kinabukasan natin." Nabuhay muli ang determinasyon sa puso ni Marco. Kaya't sa tuwing may libreng oras, pumapasok siya sa mga libreng seminar na inaalok ng munisipyo. Mga vocational training tungkol sa pagnenegosyo, bookkeeping at simpleng pamamahala ng puhunan. Doon niya nakilala si Ginoong Tanaka, isang negosyanteng Hapon na matagal nang nakatira sa Pilipinas. "Marco, you have potential," sabi ni Tanaka matapos makita ang sipag at disiplina ng binata sa mga training. "You remind me of myself when I was younger. Would you like to learn more about business from me?" "Opo, sir. Kahit ano pong maituturo ninyo, tatanggapin ko," sagot ni Marco na puno ng pag-asa. Sa tulong ni Tanaka, natuto si Marco ng mga pangunahing kaalaman tungkol sa pamumuhunan. Hindi ito madali. Maraming beses siyang nagkamali. Nalugi sa maliliit na transaksyon, ngunit hindi siya sumuko. "Marco, business is not just about money. It is about discipline and vision," payo ni Tanaka isang gabi matapos silang magbilang ng puhunan. "Opo, sir. Natutunan ko na hindi lahat ng pagkatalo ay katatusan. Minsan ay aral para sa susunod," sagot ni Marco. Dahil sa sipag at determinasyon, nakilala siya sa baryo bilang isang kabataang masipag at may pangarap. Unti-unti siyang nakapagtayo ng maliit na tindahan gamit ang kanyang ipon. Sa umpisa ay tindahan lamang ng mga pangunahing gamit, bigas, mantika at delata. Ngunit dahil maayos siyang makitungo sa tao, dinumog siya ng mga kapitbahay. "Marco, ang bait mo. Lagi kang may ngiti kahit pagod ka," sabi ng isa sa kanyang suki. "Maraming salamat po." At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumatatag ang kanyang paniniwala na balang araw may darating na pagkakataon para ipakita sa lahat, pati na rin kay Clarice, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kinang ng salapi, kundi sa pusong hindi sumusuko kahit iniwan ng taong mahalaga sa kanya. At sa patuloy na pagsusumikap ni Marco, unti-unti siyang napansin ng mas maraming tao, hindi bilang isang kargador, kundi bilang isang halimbawa ng isang kabataang hindi sumuko sa gitna ng sakit at pang-iiwan. Mabilis ang naging pag-usbong ng relasyon ni Clarice at Adrian. Sa una, para itong isang panaginip na hindi niya akalaing mararanasan. Isang probinsya ng tulad niya, biglang naging bahagi ng marangyang mundo. Nakakapaglakad sa mga hotel lobby, nakakasakay sa magagarang sasakyan, at nakakahawak ng mga bagay na dati nakikita niya lamang sa telebisyon. Sa bawat hapunan na dinala siya ni Adrian, bawat bouquet ng bulaklak na inabot nito, naramdaman niyang siya'y espesyal. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa perpektong larawang iyon. Isang gabi, inimbitahan siya ni Adrian sa isang pagtitipon ng mga kaibigan at kasosyo ng kanilang pamilya. Mamahalin ang lugar, isang restaurant sa rooftop ng isang hotel na may tanawin ng lahat ng ilaw ng Maynila. "Ang gusto ko lang po ay makapaglingkod din sa inyo habang umaangat,"
Sagot niya ng may taos-pusong ngiti. Sa kabila ng lahat, hindi niya nakalimutan ang sakit ng iniwang pangako ni Clarice. Minsan, sa gabi, nakatitig siya sa bituin at nag-iisip, kung kasama ko pa rin siya, baka mas masaya sana. Pero siguro, kailangan ko ring patunayan na kaya kong tumayo sa sarili ko. Lumipas ang mga taon at ang dating kargador ay nakilala na bilang isang kabataang negosyante. Kahit maliliit na negosyo lamang, naging pundasyon ito ng kanyang pagkilala at respeto sa lugar. Ngunit higit sa lahat, nanapili ang kanyang paninindigan na hindi niya kailanman kailangan ang karangyaan para makilala. Ang kailangan niya ay sipag, tiyaga at dignidad. Habang kumakain sila ng steak at uminom ng alak na hindi niya kayang bigkasin ng pangalan, napansin ni Clarice ang maliliit na palihim na sulyap ni Adrian sa kanya. Para bang pinagmamasdan kung tama ba ang kanyang kilos at asal. Clarice, huwag mong hawakan ng ganyan ang kubyertos. It looks awkward, buling nito. Sabay ngiti sa mga kaibigan na nasa mesa. Namula siya sa hiya at tahimik na sumunod. Hindi niya akalain ang simpleng pagkakamali ay mapapansin ng lahat. Pag-uwi nila, napansin niyang malamig ang pakikitungo ni Adrian. Kung gusto mong magtagal sa mundong ito, kailangan mong matuto. Hindi ka pwedeng laging galing probinsya ang dating, sabi nito habang nagsisindi ng sigarilyo sa sasakyan. Tahimik lang si Clarice, pero sa loob niya, tila may kumurot. Oo, siya ay sumisilaw sa yaman at kinang ng buhay kasama si Adrian. Ngunit bakit parang hindi sapat ang kanyang sarili? Lumipas ang mga linggo, naging mas madalas ang mga pagkakataong pinapahiya siya ni Adrian. Isang beses, isinama siya nito sa isang business meeting, kung saan ipinakilala siya bilang my pretty girlfriend, but she still has a lot to learn. Tumawa ang lahat, ngunit ramdam ni Clarice ang panginginig ng kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Pag-uwi nila, nagtanong siya, Adrian, bakit mo kailangang sabihin iyon sa harap ng lahat? Sumagot ito ng walang pag-aalinlangan. It's true, isn't it? Don't take it seriously. People will respect you more if you toughen up. Sa mga panahong iyon, nagsimulang maalala ni Clarice ang kabaligtaran. Ang panahon na kahit simpleng pagkakamali lang ang magawa niya, si Marco ay laging nariyan upang ipagtanggol at iparamdam sa kanya na sapat siya. Ngunit pilit niyang tinatabunan ang alaala. Hindi ko na siya dapat isipin. Bulong niya sa sarili bago matulog. Minsan habang naglalakad sila sa mall, bigla siyang napahinto sa isang maliit na tindahan ng mga handmade accessories. May isang simpleng kwintas doon na gawa sa kahoy at butil. Napatitig siya roon at biglang sumagi sa isip niya ang kwintas na inukit noon ni Marco para sa kanya. Napansin ito ni Adrian at agad siyang hinila. Don't waste your time on cheap things, Clarice. I can buy you something better. Wika nito habang diretso sila sa isang mamahaling jewelry store. Ipinakita niya sa kanya ang mga kumikislap na brilyante at ginto. Ngunit kahit hawak niya ang kumikinang na alahas, ang larawan ng dating simpleng regalo ni Marco ay hindi mawala sa kanyang isip. Sa kabila ng lahat, nanatili si Clarice sa piling ni Adrian. May bahagi ng kanyang sarili na nagsasabing ito ang kapalit ng lahat ng kanyang pinili. Ang iwan si Marco, ang pagtalikod sa probinsya, ang pagyakap sa buhay na puno ng kinaw. Ngunit may kapalit itong bigat na dumaragdag sa kanyang dibdib sa bawat araw. Isang gabi matapos ang isang magarang party, nakaupo siya sa balcony ng kondo ni Adrian, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Lumapit si Adrian at inalok siya ng alak. We will be married soon. You'll get used to this life, Clarice. Don't worry. Numiti siya, ngunit hindi na kasing ningning ng mga naunang araw. Ang ngiting iyon ay puno ng alinlangan. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na sumisigaw. Ito ba talaga ang buhay na pinili ko? Ngunit bago pa man siya mag-isip ng sagot, lagi niyang iniisip ang kanyang sarili bilang babae na kailangang kumapit sa kinang ng yaman dahil wala na siyang balikan kay Marco. Kaya't sa kabila ng lahat ng pangaalipusta at pangmamaliit, pinili niyang magtiis. Ang pangarap niya ng marangyang buhay ang nagiging dahilan kung bakit siya nananatili. Ngunit sa kanyang puso, nagsisimula ng mabuo ang isang sugat na kahit ang kinang ng brilyante ay hindi kayang pagalingin. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalayo ang anyo ng dalagang minsan ay nakangiting nakaupo sa gilid ng sapa kasama si Marco. Dahil sa piling ni Adrian, natutunan niyang ngumiti.
ngunit hindi nabuo ang kanyang kaligayahan. Sa paglipas ng panahon, hindi na lamang basta kargador ang nakilala kay Marco. Ang batang dating nagbubuhat ng sako ng bigas sa palengke ay unti-unting nagkakaroon ng pangalan sa kanilang probinsya bilang isang masipag at matiyagang kabataan. Ang maliit na tindahan na kanyang itinayo mula sa ipon ay lumago. Mula sa pagbebenta ng bigas at delata, nadagdagan ito ng mga gamit sa bahay at kaunting ready-to-wear na damit. Hindi naging madali ang lahat. Maraming gabi na halos hindi na siya natutulog upang makasabay sa pag-inventory ng paninda at pagbibilang ng kita. Ngunit sa bawat pawis at pagod, naroon ang unting-unting bunga ng kanyang sakripisyo. "Anak, nakaka-proud ka," sabi ni Mang Ernesto habang pinagmamasdan si Marco na maayos na inaayos ang mga paninda. Ang dating kargador may sarili ng tindahan. Isang araw, muling dumating si Ginoong Tanaka upang kamustahin ang progreso ni Marco. "You are doing well, Marco," ani nito habang nililibot ang tindahan. "But don't stop here. Expand your vision. Business is about growth." "Opo, sir," sagot ni Marco. "Plano ko pong magdagdag ng maliit na rice mill para mas maging abot kaya ang bigas dito sa atin." "Good idea. I will help you find suppliers," tugon ni Tanaka. Dahil sa tulong ng kanyang mentor, nakapagpundar si Marco ng isang maliit na rice mill sa gilid ng bayan. Ito ang naging susi upang mas makilala siya hindi lamang ng mga kapitbahay, kundi maging ng mga karatigbayan. Ang mga magsasaka ay mas lumapit sa kanya upang doon na iproseso ang kanilang ani. "Salamat, Marco. Malaking tulong ito sa aming mga magsasaka. Hindi na namin kailangang bumiyahe ng malayo," wika ng isa sa mga magsasaka habang kinakamayan siya. "Walang anuman po. Ang gusto ko lang ay makatulong habang sabay tayong umaangat," sagot niya na may ngiti. Habang lumalago ang negosyo, unti-unting dumating ang mas malalaking oportunidad. May mga kilalang negosyante mula sa lungsod ang nakarinig tungkol sa kanyang disiplina at dedikasyon. Inalok siya ng partnership para magbenta ng kanilang produkto sa probinsya. Hindi siya agad-agad pumayag. Bagkus ay pinag-isipan niyang mabuti at kumonsulta kay Ginoong Tanaka. "Marco, you are young but wise," sabi ni Tanaka. "Always remember to not let greed blind you. Choose what is sustainable." Tumango si Marco. "Hindi ko po nais ang mabilis ang yaman. Ang gusto ko ay yung tatagal at makakatulong sa iba." Unti-unti dumami ang koneksyon ni Marco. Ang kanyang pangalan ay umabot na sa mga lungsod. Maraming kabataan sa probinsya ang humanga sa kanya at nakikita siya bilang inspirasyon. "Kuya Marco, gusto rin naming maging katulad mo balang araw," sabi ng isang binatilyo na nakatambay sa kanyang tindahan. "Hindi ako espesyal," sagot ni Marco. "Kung kaya ko, kaya ninyo rin. Kailangan lang ng sipag, tiyaga at tiwala sa sarili." Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling simple si Marco. Hindi siya natutong magyabang kahit unti-unti nang dumadami ang kanyang pera at ari-arian. Mas inuuna pa rin niya ang pangangailangan ng iba. Madalas siyang magbigay ng libreng bigas sa mga kapitbahay na walang makain at tumulong sa mga kabataang gustong mag-aral. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang maliit na opisina, napatingin siya sa lumang kwintas na inukit niya noon para kay Clarice. Matagal na niya itong itinabi, ngunit hindi niya kayang itapon. "Kung nandito ka sana, makikita mo ang lahat ng ito," bulong niya. Ngunit mabilis din niyang isinara ang kahon at muling bumalik sa trabaho. Hindi niya hinayaang muling masakal ng nakaraan ang kanyang pag-asa sa hinaharap. Makalipas ang ilang taon, lumawak pa ang kanyang negosyo. Nakabili siya ng luta na ginawang palaisdaan, nagbukas ng maliit na grocery at naglagay ng transport service para sa mga magsasaka. Hindi lamang siya basta negosyante, kundi isa ng haligi ng kanilang komunidad. Dahil dito, naging mas kilala siya sa mas maraming tao. Isang araw, may reporter mula sa lungsod na nagpunta upang kapanayamin siya. "Marco, maraming humahanga sa iyo. Ano ang sikreto ng iyong tagumpay?" Ngumiti si Marco at sagot niya, "Walang sikreto. Ang lahat ay resulta ng sipag at paninindigan. Hindi ako sumuko kahit iniwan ako.
at muntik nang mawalan ng direksyon. Pinili kong bumangon at magsikap. Habang tumatagal, ang pangalang Marco ay naging simbolo ng pag-angat mula sa kahirapan. Sa kabila ng mga bagong hamon at tukso ng marangyang buhay, pinili niyang manatiling tapat sa kanyang mga prinsipyo. At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, mas lumalapit siya sa mas malaking mundo. Isang mundong hindi niya inakala na darating, ngunit pinaghirapan niya sa bawat patak ng pawis at bawat gabing walang tulog. At habang patuloy siyang umaangat, hindi niya alam na sa kabilang dako ng Maynila, si Clarice ay unti-unting lumulubog sa kanyang sariling bangungot. At sa hinaharap, ang kanilang mga landas ay muling magtatagpo, ngunit sa isang anyo na hindi na nila aakalain. Lumipas ang ilang taon mula nang maging opisyal na silang magkasintahan ni Adrian. At sa paningin ng marami, isa itong perpektong relasyon. Si Clarice, ang dating probinsyana, nayo'y palaging kasama sa mga mamahaling pagtitipon at nakasuot ng mga damit na gawa ng mga kilalang designer. Ngunit sa likod ng lahat ng kinang, lalong tumitindi ang bigat ng kanyang dibdib. Naging halata sa kanyang mga magulang na may mga pagkakataong pilit ang kanyang ngiti. Minsan, nang umuwi siya sa probinsya para dumalo sa pista, kinausap siya ng kanyang ina. "Anak, masaya ka ba talaga?" Tanong ng ginang habang naghahain ng simpleng pagkain sa hapag. Napayuko si Clarice. "Oo naman, Nay. Sino bang hindi magiging masaya kung ikakasal sa isang tulad ni Adrian?" Ngunit hindi kumbinsido ang kanyang ina. "Mas mahalaga ang pagmamahalan kaysa sa yaman, Clarice. Huwag mong kalimutan. Sa Maynila, mas naging lantad ang tunay na ugali ni Adrian." Madalas siyang magalit kapag hindi nasusunod ang gusto. Kapag hindi nasisiyahan sa kanyang kilos, hindi ito nagdadalawang isip na pagsabihan siya sa harap ng iba. Ngunit sa kabila nito, pinipilit pa rin ni Clarice na manatili, umaasang baka magbago rin balang araw. Isang gabi, matapos ang isang magarbong party, kung saan ininsulto siya ng fiancé sa harap ng mga bisita dahil sa maling pagkakabit ng table napkin. Hindi na napigilan ni Clarice ang pagtulo ng luha pag-uwi nila. "Adrian, kailangan mo ba akong pahiyain sa harap ng lahat?" Umiiyak na tanong niya. "Clarice, kung hindi ka matututo, paano ka igagalang ng mga tao sa paligid ko?" Malamig na sagot ni Adrian habang nagbubukas ng bote ng alak. Doon nagsimulang pumasok sa isip niya ang matinding tanong. Tama ba ang pinili ko? Ngunit sa tuwing maiisip niya ang kanyang dating buhay sa probinsya, bigla rin niyang mararamdaman ang takot. Ang takot na baka wala na siyang balikan. Dumating ang araw na inalok siya ni Adrian ng kasal. Ginawa pa ni Pong Ingrande ang proposal sa harap ng maraming tao. May kasamang banda, mamahaling singsing, at mga kaibigan nilang mayayaman. Lahat ay naghiyawan at nagpalakpakan. At wala nang nagawa si Clarice kundi tanggapin ang alok. "Yes," ulong niya habang nanginginig ang mga kamay. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya sigurado kung iyon ba talaga ang gusto niya. Habang pinaplano ang kasal, sinimulan ni Clarice na gawing engrande ang lahat. Pinili niya ang pinakamahal na hotel, mga mamahaling gown at ang pinakakilalang designer para sa kanyang kasuotan. Gusto niyang ipakita sa lahat na siya ay matagumpay, na ang kanyang pinili ay tama. Ngunit sa bawat gabing natutulog siya, bumabalik sa kanyang isip ang imahe ni Marco. Ang simpleng binata na minsang nangakong hindi siya iiwan. Isang gabi, habang nagbabalik tanaw, biglang pumasok sa isip niya ang ideya. Bakit hindi ko imbitahan si Marco sa kasal? Sa una, tila biro lamang iyon. Ngunit habang iniisip niya, tila may kakaibang tuwa na bumabalot sa kanya. Hindi ito para magpasalamat o bigyan ng respeto, kundi para ipakita kung gaano nakalayo ang narating niya. Sa araw na tinipon niya ang kanyang mga kaibigan upang ipakita ang listahan ng mga imbitado, lumabas sa kanyang bibig ang hindi inaasahang pahayag. "Alam niyo ba, iimbitahan ko ang ex ko, si Marco." Nagulat ang isa sa kanyang bridesmaids. "Ha? Bakit mo naman gagawin iyon?" Napangiti si Clarice ng may halong yabang. Para makita niyang hindi ako nagkamali, para makita niyang naiwan siya sa probinsya habang ako'y umangat.
Nagtawanan ang ilan sa kanyang mga kaibigan at sumang-ayon pa. Oo nga, mas maganda iyon para makita niya kung ano ang nawala sa kanya. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Ang kanyang ina, nang mabalitaan ang plano, agad siyang kinausap. Clarice, bakit mo pa iimbita ang dating mong minahal? Hindi ba't parang pinapahirapan mo lang ang sarili mo? Ngumiti si Clarice, ngunit malamig ang kanyang tinig. Nay, kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman na hindi ako nagsayang ng oras. Sa puso ni Clarice, halo-halo ang emosyon. May halong takot, may halong saya, ngunit higit sa lahat ay may halong pride. Sa kanyang isipan, ang araw ng kanyang kasal ay hindi lamang magiging araw ng kanyang pag-iisang dibdib kay Adrian, kundi isa ring pagkakataon upang ipakita sa kanyang nakaraan na siya'y ganap ng nagtagumpay. At sa desisyong iyon, hindi niya alam na sisimulan na pala niya ang isang kwento na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Dahil sa bawat hakbang ng kanyang pagpaplano, ang tanging iniisip niya ay kung paano siya magtatagumpay sa paningin ng lahat. Ngunit nakalimutan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa mga mata ng iba, kundi sa tahimik na konsensya ng sariling puso. Kaya't sa kabila ng mga pangamba at paalala ng kanyang ina, itinuloy niya ang plano. Inimbitahan niya si Marco, hindi upang pasalamatan, kundi upang ipakita sa kanya ang mundo na pinili niyang talikuran. At sa kanyang paglalagay ng pangalan ni Marco sa listahan ng mga imbitado, hindi niya akalain na iyon ang magiging simula ng isang pagbabalik na hindi niya kayang kontrolin. Isang umaga, habang abala si Marco sa kanyang maliit na opisina sa probinsya, dumating ang isang kahon na may kasamang sobre. Nakabalot ito sa mamahaling papel, kulay ginto at may pangalan niya na nakasulat ng maayos. Nagulat siya dahil bihira siyang makatanggap ng mga ganitong bagay. Agad niyang binuksan ang sobre at nabasa ang mga salitang nagbigay ng halo-halong damdamin sa kanya. We cordially invite you to the wedding of Clarice and Adrian. Sandaling natulala si Marco. Nakatitig sa sulat na tila ba gumabalik ang lahat ng alaala. Ang unang paghawak niya sa kamay ni Clarice sa sapa, ang pangakong magtatagumpay silang magkasama, at ang sakit ng pag-iwan nito para sa mas marangyang buhay. Lahat iyon ay bumalik sa kanya sa isang iglap. Habang hawak ang imbitasyon, pumasok ang kanyang pinsan na si Carlo. Marco, ano yan? Tanong nito. Tahimik si Marco at iniabot ang imbitasyon. Nang mabasa ni Carlo, agad itong napakunot ang noo. Si Clarice? Magpapakasal na? At inimbitahan ka pa? Sa tingin ko hindi maganda ang pakay nito, pinsan. Umiling si Marco, malalim ang iniisip. Alam ko, pero siguro kailangan kong pumunta. Hindi para sa kanila, kundi para ipakita na kaya kong harapin ang nakaraan. Sa kabilang dako naman, sa Maynila, tuwang-tuwa si Clarice matapos ni padala ang mga imbitasyon. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, ipinakita niya ang kopya ng imbitasyon kay Marco. Imagine his face kapag nakita niyang ikakasal na ako kay Adrian, biro niya. Tawanan ang mga kaibigan at may nagsabi pa, siguradong magmumukha siyang kawawa kung pupunta siya. Tapos siya, probinsyano lang, tumawa si Clarice. Ngunit sa uloob-loob niya, may kakaibang kaba. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o matatakot sa mismo araw na iyon. Samantala, nag-aalala ang mga magulang ni Clarice. Nang malaman ng kanyang ina na inimbitahan si Marco, kinausap niya ang anak. Clarice, bakit kailangan mo pang gawin ito? Hindi ba't sapat na ang kasal mo? Bakit kailangan pang ipakita sa kanya? Ngumiti si Clarice, malamig at matigas. Nay, kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman na hindi siya ang tamang desisyon, na tama ang pinili ko. Umiling ang ina at napabuntong hininga. Anak, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Baka masaktan ka rin sa huli. Hindi nakinig si Clarice. Sa bawat araw na lumalapit ang kasal, mas lalo niyang pinaghandaan ang engrandeng seremonya. Lahat ng detalye ay pinili niya ng mabuti, mula sa bulaklak, gown, hanggang sa menu ng pagkain. Ngunit sa likod ng bawat desisyon, hindi mawala sa kanyang isipan ang imahe ni Marco. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon nito kapag dumating sa kasal. Sa baryo, kumalat agad ang balita. Marco, totoo bang inimbitahan ka ni Clarice sa kasal niya? Tanong ng mga kapitbahay. Oo,
Totoo, sagot ni Marco. Kalmado ngunit bakas ang bigat ng loob. Pupunta ka ba? Hindi ka ba mahihiya? Tanong pa ng isa. Umiling si Marco. Bakit ako mahihiya? Wala akong dapat ikahiya. Kung pupunta man ako, hindi para ipakita na natalo ako, kundi para ipakita na tumindig ako sa sarili kong paraan. Habang lumalapit ang araw, pinag-isipan ni Marco kung paano siya haharap. Sa puso niya, alam niyang ang pagdalo sa kasal na yon ay hindi para gantiin si Clarice. Hindi rin ito para makupagkumpetensya kay Adrian. Ito'y pagkakataon para ipakita na ang taong minsang iniwan ay hindi na nanatili sa ilalim, kundi umangat at natutong maging mas matatag. Samantala sa Maynila, paulit-ulit na ikinukwento ni Clarice sa kanyang mga bridesmaids ang plano niya. Gusto kong makita ang mukha niya. Gusto kong makita kung paano siya magmumukhang maliit sa harap ng lahat ng bisita. Ngunit isa sa kanila, si Liza, ay nagtanong, Clarice, hindi ka ba natatakot na baka hindi iyon ang mangyari? Paano kung kabaliktaran? Napatigil si Clarice saglit, ngunit mabilis din niyang tinabunan ang kaba. Impossible. Marco will always be that poor boy from the province. Walang nagbago. Ngunit sa baryo, ibang kwento ang nabuo. Nagsimula nang mapansin ng mga tao ang progreso ni Marco. Ang lumalaking tindahan, ang rice mill, at ang respeto ng mga tao sa kanya. Sa kabila nito, tahimik pa rin si Marco. Hindi ipinamumukha ang kanyang mga tagumpay. Isang gabi bago ang kasal, habang nakaupo si Marco sa kanyang opisina, muling binuksan niya ang imbitasyon. Pinagmasdan niya ang pangalan ni Clarice. At sa isip niya, narinig niya ang huling salitang sinabi nito bago siya iwan. Kailangan kong unahin ang pangarap ko, Marco. Ngumiti siya ng mapait. Clarice, tama ka, pero hindi ibig sabihin noon ay natapos na rin ang pangarap ko. At sa mismong desisyong iyon, napagpasyahan niyang pupunta siya. Hindi para kay Clarice, hindi para kay Adrian, kundi para sa sarili niya. Para ipakita sa lahat, at higit sa lahat, sa kanyang sarili, na ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa pagiging iniwan. Sa kabilang banda, si Clarice ay nakahiga sa kanyang kama, nakatingin sa kisame, iniisip ang lahat ng mangyayari kinabukasan. Sa bawat oras na linilipas, hindi niya maikaila ang kaba. Dahil kahit anong pilit niyang sabihin siya'y panalo, may bahagi ng kanyang puso na natatakot. Natatakot na baka sa mismong araw ng kanyang kasal, hindi siya ang tunay na bida sa sariling kwento. Matapos ang ilang gabing pag-iisip, dumating ang araw na tuluyan ng nagtasiya si Marco. Pupunta siya sa kasal ni Clarice. Hindi ito simpleng desisyon, dahil alam niyang pagbabalik iyon sa isang sugat na matagal na niyang tinilit isara. Ngunit para sa kanya, hindi na iyon tungkol sa sakit ng nakaraan. Ito'y pagkakataon upang ipakita na hindi na siya ang dating iniwan at iniwang luhaan. Sa loob ng kanyang opisina, kausap niya si Carlo, ang kanyang pinsan na matagal na niyang katuwang sa negosyo. Sigurado ka ba, pinsan, hindi mo na kailangang panunayan pa sa kanila kung sino ka ngayon. Malayo na ang narating mo. Tumango si Marco, seryoso ang tingin. Carlo, hindi ito tungkol sa kanila. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang gilas. Gusto mo lang ipakita kahit sa sarili ko na hindi ko kailangang ikubli ang nakaraan, na kaya kong humarap ng taas noo kahit pa sa harap ng taong minsan akong tinalikuran. Sa mga sumunod na linggo bago ang kasal, tahimik ngunit maingat na naghanda si Marco. Hindi niya sinabi sa karamihan kung ano ang plano niya. Bagkus, tahimik siyang kumuha ng mga serbisyo na magpapakita ng respeto sa kanyang sarili at sa kanyang pinaghirapang tagumpay. Unang-una nagpunta siya sa isang kilalang tailor sa lungsod. Gusto kong ipatahi ang pinakamaayos na suit na kaya ninyo, wika ni Marco. Pinili niya ang simpleng disenyo ngunit elegante, kulay navy blue na babagay sa kanyang matikas na tindig. Habang sinusukat siya ng tailor, bahagya siyang napangiti. Naalala niya ang mga panahong tanging lumang t-shirt at pantalon lamang ang kanyang kayang isuot. Sumunod, kinontak niya ang isang kaibigan sa lungsod na may-ari ng car rental company. Gusto ko ng limousine para sa isang espesyal na okasyon, diretsyong sabi ni Marco. Siguraduhin mong pinakabago at pinakamaayos ang ibibigay mo. Nagulat ang kaibigan ngunit agad pumayag. Kilala si Marco bilang isang taong tapat sa salita.
at laging tumutupad sa usapan. Sa mga gabing iyon, madalas na nag-iisa si Marco sa kanyang silid. Iniisip kung ano ang mangyayari sa mismong araw. Hawak niya ang lumang kwintas na minsang inukit para kay Clarice. Hindi na ikaw ang dahilan ng bawat hakbang ko, Clarice. Bulong niya. Ngunit sa harap mo, ipapakita kong natuunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Samantala sa baryo, nagsimulang magtanong ang mga tao. Marco, pupunta ka ba talaga sa kasal ni Clarice? Oo, sagot niya ng diretsahan. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Baka isipin ng mga tao, pumunta ka roon para lang makibalita. Ngumiti si Marco. Kung iyon ang iniisip nila, hayaan na nila. Ang mahalaga, alam kong wala na akong ikinahihiya. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas naging abala si Marco sa kanyang negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang mga ginagawa, palaging naroon ang tahimik na paghahanda para sa kanyang pagharap sa nakaraan. Hindi siya nagplano ng anumang engrandeng pasabog. Ang nais niya lamang ay maging maayos ang kanyang pagdating at ipakita na siya'y isang aong marangal at may dignidad. Isang gabi, habang kausap niya si Ginoong Tanaka, nabanggit niya ang kasal. Sir, inimbitahan ako ng dati kong kasintahan sa kasal niya. Nagulat si Tanaka. And will you go? Opo. Hindi para maghambog, kundi para ipakita na kaya kong magpatawad at magpatuloy. Tumango ang matanda. That's wise. Remember, Marco, real strength is not in wealth but in dignity. Bago ang kasal, nagpunta rin si Marco sa simbahan at taimtim na nanalangin. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas ng loob, naway wag akong masilaw sa galit o sakit. Ang tanging nais ko ay ipakita na kaya kong magpatuloy nang walang hinanakit. Dumating ang gabi bago ang kasal at sa unang pagkakataon naramdaman ni Marco ang kaba. Habang nakatingin sa salamin, suot ang bagong tahi niyang suit, huminga siya ng malalim. Ito na, Marco, hindi para sa kanya, hindi para sa kanila, para ito sa sarili mong kapayapaan. Samantala, sa Maynila, abala si Clarice sa huling araw ng paghahanda. Habang iniikot niya ang ballroom ng hotel kung saan gaganapin ang kasal, hindi niya maiwasang isipin ang imbitasyon kay Marco. Sa isip niya, malinaw ang plano. Ipapakita niya sa harap ng lahat kung gaano siya kalayo na sa dati nilang buhay. Sa mga kaibigan niyang naapaligid, ipinahayag niya pa, bukas makikita ng ex ko kung ano ang pinili niyang pakawalan. Siguradong malulunod siya sa hiya. Ngunit sa ilalim ng kanyang matigas na pananalita, may bahagi ng kanyang puso na natatakot. Hindi niya alam kung bakit, ngunit paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ni Marco. Hindi bilang kargador, kundi bilang isang taong puno ng dignidad na hindi kayang sirain ng kahit anong insulto. At sa pagdating ng araw ng tasal, sabay na nagising sina Clarice at Marco na may mabigat na damdamin sa dibdib. Sa isang banda, si Clarice ay puno ng kumpiyansa na makikita niya ang pagbagsak ng kanyang nakaraan. Sa kabilang banda, si Marco ay puno ng paninindigan na ipapakita niyang ang kanyang kasalukuyan ay bunga ng sipag at pagtitiis. At sa kanilang dalawang puso, alam nilang ang kasal na iyon ay hindi lamang magiging pag-iisang dibdib, kundi isang pagtatagpo ng dalawang magkaibang mundo. Ang isa na puno ng kinang at yabang, at ang isa na puno ng tahimik na tagumpay at dignidad. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni Clarice. Ang buong lungsod ay tila nakatuon sa engrandeng seremonya ng kanilang kasal. Ang hotel na pinili nila ay isa sa pinakamahal sa Maynila. May malalaking chandelier na kumikislap, carpet na kulay pula at mga bulaklak na puti at ginto na nagbigay ng engrandeng anyo sa lugar. Bawat sulok ng ballroom ay puno ng karangyaan at bawat detalye ay sumisigaw ng pera at kapangyarihan. Sa kanyang silid, nakaupo si Clarice sa harap ng malaking salamin, suot ang magarang wedding gown na gawa ng kilalang designer. Habang inaayos ng kanyang makeup artist ang kanyang mukha, hindi niya maiwasang mapatitig sa sariling refleksyon. Ang dating simpleng probinsyana, ngayon nakaupo bilang isang bride na tila prinsesa. Ngunit sa kabila ng ningning,
May bakas ng kaba sa kanyang mga mata. "Clarice, ang ganda-ganda mo!" Wika ng isa sa kanyang bridesmaids habang pinapahid ang luha sa gilid ng kanyang mata. Ngumiti siya, ngunit hindi iyon lubos. "Ito na ang araw na pinakahihintay ko. Kailangan maging perpekto." Sa kabilang banda, si Adrian ay abala sa kanyang silid kasama ang kanyang mga groomsmen. Suot ang itim na taksido, abala ito sa pagbibiro at pagtawa. Noon't kahit nagbibiro, halatang mayabang at puno ng kumpiyansa ang kanyang tinig. "This wedding will be the event of the year." Lahat ng bisita ay mainggit sa atin. At higit sa lahat, makikita ng lahat kung sino talaga ako. Habang lumalapit ang oras, isa-isang dumating ang mga bisita. Mga kilalang negosyante, politiko, artista at iba't ibang personalidad mula sa high society. Sa bawat pagdating, may mga kamera at flashing lights. Ang bawat bisita ay tila dumalo, hindi lamang para sa kasal, kundi para sa isang malaking social gathering. Grabe, parang royal wedding. Bulong ng isang bisita sa kanyang katabi. Talagang hindi magpapatalo si Adrian at Clarice. Lahat ng ito, simbolo ng kanilang kayamanan. Samantala, nasa gilid ang mga magulang ni Clarice. Habang pinagmamasdan nila ang engrandeng kaganapan, may halong saya at bigat sa kanilang puso. "Ang anak natin, mukhang masaya," wika ng kanyang ama. Ngunit ang kanyang ina ay tahimik lang, pinagmamasdan si Clarice na tila may itinatagong emosyon. Nang dumating ang oras ng seremonya, pumasok si Clarice sa ballroom, hawak ang braso ng kanyang ama. Ang lahat ay napatingin, humanga sa kanyang kagandahan. Ang musika ay umalingaw-ngaw at tila ba lahat ng tao ay huminto upang masdan siya. Sa altar, naghihintay si Adrian, nakangiti at kumpiyansang-kumpiyansa. Ngunit habang naglalakad si Clarice sa aisle, hindi niya maiwasang mapansin ang mga bulungan ng mga bisita. Narito raw ang ex niya, si Marco, bulong ng isa. "Totoo ba? Ano kaya ang itsura ng lalaking iyon?" Dagdag ng isa pa. Nagpanggap siyang walang naririnig. Ngunit sa puso niya, biglang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Ang planong ipahiya si Marco ay muling sumagi sa kanyang isip. Ngunit kasabay nito, pumasok din ang pangamba. Paano kung kabaligtaran ang mangyari? Habang patuloy ang seremonya, sinimulan ng pari ang pagbasa ng kanilang mga panata. Tahimik si Clarice, nakikinig sa bawat salita. Ngunit ang isip niya ay lumilipad. Ang mga mata ni Adrian ay puno ng yabang at kumpiyansa. Samantalang ang kanya ay puno ng pag-aalinlangan. Nang matapos ang seremonya at opisyal silang ideklarang mag-asawa, sumunod ang engrandeng reseksyon. Sa gitna ng ballroom, puno ng pagkain, alak at musika. Ang mga bisita ay masayang nagsasayawan at nagbabatian. Ngunit kahit masaya ang paligid, may kakaibang bigat sa hangin. Dahil alam ng lahat na may isang taong paparating na magbibigay ng kakaibang kulay sa gabing iyon. Sa isang sulok, bulong ng isang bisita. Narito na raw siya, dumating na raw ang ex ni Clarice. Nagkatinginan ang iba, naghintay, at tahimik na umupo upang makita ang eksena. Habang nagsasayawan sina Adrian at Clarice sa gitna ng entablado, naramdaman ni Clarice ang titig ng mga tao. Hindi niya alam kung dahil ba sa kanyang ganda o dahil sa inaasahang pagdating ni Marco. Sa kanyang puso, naroon ang kaba na hindi niya maipaliwanag. At sa sandaling iyon, biglang tumigil ang ilang tao sa pagsasayaw, napatingin sa labas ng ballroom. May dumating na isang magarang sasakyan na huminto sa mismong harap ng hotel. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan at ang ilan ay agad lumapit sa bintana upang makita. Hindi pa man bumababa ang sakay ng limousine, ramdam na ang bigat ng presensya nito. At si Clarice, habang nakasayaw kay Adrian, biglang nakaramdam ng malamig na pawis. "Anong problema?" tanong ni Adrian, na halatang nainis sa pagkaputol ng atensyon sa kanila. "Wala," sagot ni Clarice. Ngunit hindi niya maikubli ang panginginig ng kanyang kamay. Sa gabing iyon, ang kasal na pinlano niya bilang patunay ng kanyang tagumpay ay unti-unti nang nagiging entablado ng isang kwento na hindi niya inaasahan. At habang patuloy ang musika at tawanan, lahat ng mata ay unti-unti nang lumipat mula sa bagong kasal papunta sa pinto ng ballroom. Dahil alam nilang may isang eksenang magbabago sa lahat ng iyon.
Mula sa loob ng ballroom, unti-unting humina ang tawanan at bulungan ng mga bisita nang marinig ang malakas na ugong ng isang sasakyan sa labas. Hindi iyon basta ordinaryong sasakyan. Nang tumigil ito sa mismong harap ng hotel, nakita ng lahat ang mahabang limousine na kulay puti, kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Limousine? Bulong ng isang bisita na agad na lumapit sa bintana. Sino kaya ang dumating? Akala ko ba lahat ng VIP narito na? Sa loob ng ballroom, napatigil si Clarice sa gitna ng dance floor. Hawak pa niya ang kamay ni Adrian, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa pintuan. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Sa loob-loob niya, alam niyang siya lang ang nagpadala ng imbitasyon sa isang taong posibleng dumating nang may ganitong uri ng presensya. Bumukas ang pinto ng limousine at dahan-dahang bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng navy blue suit na perpektong nakalapat sa kanyang matikas na katawan. Maayos ang kanyang buhok, ang kanyang sapatos ay kumikislap, at sa kanyang mukha ay may ngiti na hindi hambog, ngunit may dalang tiwala sa sarili. Si Marco iyon, ang taong matagal na nilang iniisip na mahuhulog sa kahirapan habang buhay. Nabigla ang lahat. May mga bulungan agad na kumalat. Siya pa si Marco? Hindi pwede, ang sabi nila, simpleng probinsyano lang siya dati. Ngunit tingnan mo siya ngayon, para siyang negosyanteng galing sa ibang bansa. Habang papasok si Marco sa ballroom, tahimik na sumunod ang kanyang mga mata sa paligid. Hindi siya nagpakita ng kahit anong kayabangan. Hindi siya naglakad na para bang ipinagyayabang ang limousine sa labas. Sa halip, dinala niya ang sarili ng may dignidad, marangal, tahimik at may presensyang hindi basta-basta malilimutan ng sinumang nakatingin. Nang makita ni Clarice ang eksenang iyon, parang tumigil ang mundo niya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang binatang minsan niyang iniwan dahil wala itong pera, ngayon nakatayo sa harap ng lahat bilang isang taong higit pa sa inaakala niya. Sa kanyang isip, biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga gabi sa sapa, ang kwintas na inukit nito, at ang pangakong balang araw ay sabay silang aangat. Ngunit na yun, naroon si Marco, at siya ang mag-isa. Clarice, bakit ka natigilan? Tanong ni Adrian, bahagyang naiirita sa kawalan ng atensyon sa kanya. Wala, sagot niya. Pilit na tinatago ang kaba sa kanyang tinig. Ngunit hindi nakaligtas kay Adrian ang reaksyon ng mga tao. Habang si Marco ay dahan-dahang lumalapit, napansin niyang ang atensyon ng lahat ng bisita ay unti-unting lumilipat mula sa kanila patungo sa bagong dating. Ang yabang na kanina'y nag-uumapaw sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng iritasyon. Paglapit ni Marco, marahang bumati sa mga bisita. Magandang gabi po. Pasensya na kung nahuli ako. Traffic sa lungsod. Agad na mumiti ang ilang bisita at nakipagkamay sa kanya. Ikaw pala si Marco. Maraming beses ka na naming narinig sa mga balita tungkol sa negosyo mo. Hindi namin akalaing darating ka rito. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Clarice na parang nawalan siya ng lakas. Ang planong ipahiya si Marco ay biglang naging kabaliktaran. Ang mga bisitang dapat ay humanga sa kanyang kasal ay ngayon nakatuon ng atensyon kay Marco. Clarice, siya ba ang ex mo? Bulong ng isa sa kanyang bridesmaids. Hindi makapaniwala sa ganda ng dating ni Marco. Hindi nakasagot si Clarice. Sa halip, tiningnan niya si Marco habang ito ay nakikipag-usap sa mga panauhin. Payapa, marangal, at walang halong yabang. Samantala, si Adrian ay hindi nakapagtimpi. Lumapit siya kay Marco at may halong pang-uuyam na sinabi, "So ikaw pala ang dating minahal ni Clarice? Mabuti naman at nakarating ka." Siguro curious ka kung ano ang itsura ng tunay na tagumpay. Mumiti si Marco, walang bahid ng galit. Tagumpay? Iba-iba naman ang definisyon natin yan. Pero salamat sa imbitasyon. Nais ko lamang bumati at magbigay galang. Hindi nakasagot agad si Adrian. Ang kanyang mga salita na dapat sana'y makapahiya kay Marco ay tila bumagsak lamang sa sahig. Sa halip, lalo pang humanga ang mga tao kay Marco
dahil sa kanyang pagiging kalmado at magalang. Sa isang sulok ng ballroom, napansin ni Clarice ang mga bulungan ng mga bisita. Grabe, mas may dating pa siya kaysa kay Adrian, sabi ng isa. Hindi ko akalain siya pala ang dating kargador sa probinsya. Habang patuloy ang gabi, naging malinaw na hindi na lamang isang kasal ang nangyayari. Ito'y naging isang entablado kung saan nagtagpo ang dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ni Clarice at Adrian na puno ng kinang at yabang, at ang mundo ni Marco na puno ng dignidad at tahimik na tagumpay. At sa bawat minuto ng presensya ni Marco, mas lalong nahulog ang loob ng mga tao sa kanya. Samantalang si Clarice ay nanatiling nakaupo sa gitna ng lahat. Pilit na pinapakita ang ngiti, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang gabing ito ay hindi na para sa kanya. Ito'y naging gabi kung saan muling pinatunayan ni Marco. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang asal, na ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa limo o sa kundi sa pusong marunong magpatawad at manatili sa kanyang dangal. Sa pagdating ni Marco, tila nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng ballroom. Ang mga bisitang kanina lamang ay masayang nagkakainan at nagbubulungan tungkol sa karangyaan ng kasal ay ngayon nakatuon ang mga mata sa bagong dating. Hindi na si Clarice o si Adrian ang sentro ng pansin. Ang lahat ng mga titig, bulungan at paghanga ay napunta kay Marco. Isang taong hindi nila inaasahang magdadala ng ganoong presensya. Habang nakatayo si Marco sa gitna, marahan siyang nilapitan ng ilang mga panauhin. Ikaw ba si Marco, yung batang negosyanteng naririnig namin sa probinsya? Tanong ng isang mayamang negosyante na halata ang pagkagulat. Ngumiti si Marco. Ako nga po, maraming salamat sa inyong pagtanggap. Narito ako hindi para ipakita kung ano ang mayroon ako, kundi para bumati sa ikakasal ngayong gabi. Nagulat ang negosyante sa kanyang kababaang loob. Ibang-iba ka sa inaasahan ko. Marami na akong naririnig tungkol sa mga proyekto mo. Simple ka lang kumilos, pero malayo na ang narating mo. Ang mga bisita ay mas lalong humanga. Hindi nila nakita ang kayabangan o pagpapakitang gilas na inaasahan nilang dala ng isang taong dumating sakay ng limusin. Sa halip, nakita nila ang isang taong marangal at may dignidad na sa kabila ng kanyang tagumpay ay nanatiling mapagpakumbaba. Samantala, si Clarice ay halos hindi makagalaw sa kanyang upuan. Kanina pa siya pinupuri ng mga tao sa kanyang gown at sa engrandeng kasal. Ngunit ngayon, tila nawala ng saysay ang lahat. Nakikita niya kung paanong ang mga panauhin ay lumalapit kay Marco upang makipagkamay, makipag-usap at humanga. Ang mismong planong ginawa niya upang ipahiya ang dating kasintahan ay kabaliktaran ang kinalabasan. Clarice, ang gwapo pala ng ex mo, bulong ng isa sa kanyang bridesmaids, hindi makapaniwala sa presensya ni Marco. Napakagat labi si Clarice at pinilit ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya, kumakabog ang kanyang dibdib sa hiya at pagkalito. Sa dance floor, hindi nakatiis si Adrian. Lumapit siya kay Marco at may halong pangumutya ang tinig. Kaya ka pala dumating sakay ng limousine para makuha ang atensyon ng lahat? Gusto mong ipakita na may narating ka na rin? Ngumiti si Marco at diretsyo ang tingin sa kanya. Hindi, Adrian. Hindi ko kailangang ipakita ang narating ko. Ang mga tao na mismo ang makakapansin ko ano ang halaga ng isang tao. Nandito ako dahil inanyayahan ako at bilang respeto, nararapat lang na bumati ako. Napatigil si Adrian. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Ang inaasahan niyang makikita kay isang taong yayabang at magmamalaki. Ngunit sa halip, isang taong kalmado at marangal ang humarap sa kanya. Ang mga bisitang nakarinig ng kanilang pag-uusap ay mas lalo pang humanga kay Marco. Ang totoo, Adrian, dagdag ni Marco, hindi nasusukat sa suot na gown o sa engranding hotel ang tunay na tagumpay. Nakikita iyon sa paraan ng pagtrato natin sa tao. Lalo na sa mga panahong wala tayong makukuha kapalit. Napalunok si Adrian. Ramdam ang bahagyang kahihiyan. Ngunit pinilit pa rin niyang magmatigas. Kung ganoon, sana'y huwag kang magtagal dito. Hindi mo naman kailangan dito sa kasal namin. Bago pa man makasagot si Marco, may lumapit na matandang negosyante.
Adrian, huwag kang ganyan. Dapat nga'y matuwa ka at narito si Marco. Sa totoo lang, mas marami pa akong naririnig na magagandang bagay tungkol sa kanya kaysa sa iyo nitong mga nakaraang taon. Namutla si Adrian, samantalang si Clarice ay halos hindi makatingin kay Marco. Ang mga panauhin ay patuloy na nagbulungan. Napakabuti pala niyang tao. Ibang-iba sa inaasahan natin. Kung tutuusin, siya ang tunay na inspirasyon ngayong gabi. Sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling tahimik si Clarice. Nakikita niya kung paano nagbabago ang pananaw ng mga tao. Sa halip na siya at si Adrian ang bida sa sariling kasal, tila ba si Marco ang naging sentro ng respeto at paghanga. Habang naglalakad si Marco papunta sa mesa ng mga bagong kasal, marahan siyang yumuko kay Clarice. Congratulations, Clarice. Maligaya ako para sa'yo. Naway matagpuan mo ang hinahanap mong kaligayahan. Napatingin si Clarice sa kanya at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang bagat ng kanyang mga desisyon. Marco, bulong niya, ngunit hindi niya naituloy ang sasabihin. Muli siyang ngumiti si Marco, walang halong panunumbat, at iniabot ang maliit na kahon. Isang simpleng regalo mula sa akin. Sana'y maalala mo na kahit minsan, may isang taong minahal ka ng buong puso. Pinuksan ni Clarice ang kahon at nakita ang isang maliit na kwintas na kahawig ng minsang inukit sa kanya ni Marco noon pa man. Hindi ito kasing kinang ng mga alahas na ibinigay ni Adrian, ngunit ang kahulugan nito ay mas mabigat kaysa sa lahat. Napatitig siya roon at hindi na niya napigilan ang pagtulo ng luha. Ang mga bisitang nakakita ng tagpong iyon ay natahimik, ramdam ang bigat ng emosyon. Sa kanilang mga mata, mas lalo silang humanga kay Marco, isang taong marunong magpatawad at hindi kailanman nagpabigat ng galit sa kanyang puso. At sa gabing iyon, malinaw na nagbago ang pananaw ng mga tao. Ang mga bisitang dumalo upang saksihan ang engrandeng kasal ay mas nakakita ng mas mahalagang bagay, ang dignidad at kabutihang loob ng isang lalaking minsang tinuring na walang pag-asa, ngunit ngayon nagpatunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa paraan ng pagdadala ng sarili at sa kakayahang magmahal at magpatawad. Samantala, si Clarice ay nanatiling nakaupo, nakatiting sa kwintas na hawak. Sa kanyang puso, alam niyang kahit gaano pa karangya ang kanyang kasal, may bahagi ng kanyang kaluluwa na tuluyan ng bumagsak dahil sa mismong araw na itinakda niya upang ipakita ang kanyang tagumpay. Naroroon si Marco upang ipaalala sa kanya na siya ang tunay na nagtagumpay, hindi sa kayamanan, kundi sa pagkatao. Matapos iabot ni Marco ang maliit na kahon kay Clarice, muling pumalik ang ingay ng pulungan sa ballroom. Ang mga bisita ay nag-usap-usap, hindi makapaniwala sa ipinakita niyang asal. Sa halip na maghambog o magparinig ng hinanakit, nanatili siyang marangal, magalang at mapagpakumbaba. Hindi ko inaasahan yon, bulong ng isang ginang na negosyante. Kung ako ang nasa kalagayan niya, baka sinumbat ko lahat ng ginawa sa akin. Oo nga, pero tingnan mo siya, parang walang galit. Puro dignidad lang, sagot ng isa pa. Habang si Clarice ay nakaupo pa rin at nakatitig sa kwintas, si Marco ay naglakad palayo, dahan-dahan at walang pagmamadali. Walang ingay na iniwan, walang eksenang ginulo. Tumungo siya sa mesa ng ilang mga panauhin at nakipagkamay. Magandang gabi po at salamat sa inyong kabutihan, sabi niya sa bawat taong bumati. Marco, sana'y magkaroon tayo ng pagkakataong magkausap tungkol sa negosyo. Gusto kitang makilala pa. Ani ng isa sa mga kilalang negosyante sa lungsod. Mumiti siya at sagot, maraming salamat po. Bukas ang aking pinto para sa sinumang gustong magtulungan. Samantala, si Adrian ay hindi na mapakali. Nakita niya kung paano nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng kanilang kasal. Sa halip na sila ni Clarice ang sentro ng atensyon, tila si Marco ang naging bida ng gabi. Hindi niya matanggap na ang isang taong dati nilalait at iniwan sa probinsya ay ngayon hinahangaan ng lahat. Lumapit siya kay Clarice at bumilong ng may pagkainis. Bakit ba kailangan pang pumunta ng lalaking iyon? Hindi ba't imbitado siya para mapahiya, hindi para magnakaw ng eksena? Hindi nakasagot si Clarice.
Bagkus ay tahimik na pinahid ang luha sa kanyang mata. Ang kanyang mga labi ay nanatiling sarado. Ngunit ang kanyang puso ay nagsisigaw ng katotohanan. Hindi siya mapakali sa presensya ni Marco. Samantala, nagpatuloy si Marco sa kanyang tahimik na paninindigan. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nagsalita laban kay Adrian. At hindi rin niya pinalaki ang kahit anong bagay. Sa halip, ipinakita niya na kahit sa gitna ng mga taong minsang nanghusga sa kanya, kaya niyang tumayo ng mataas, ngunit marangal. Lumapit sa kanya ang pari na nagkasal. Iho, napakaganda ng ipinakita mo. Hindi lahat ng tao ay marunong magpatawad. Marahang ngumiti si Marco. Padre, hindi ko pinilig dumating para makipagkompetensya. Nandito ako para ipakita na wala akong galit. Kung may natutunan man ako, yun ay ang hindi lahat ng sugat ay kailangan gamutin ng puot. Narinig ito ng ilang bisita at mas lalo silang humanga. Ang mga mata ng karamihan ay puno ng respeto. Para ba mas nagminingning si Marco sa kanyang katahimikan kaysa sa lahat ng magagarbong chandelier na nakasabit sa kisame ng ballroom. Habang tumatagal ang gabi, lumapit si Clarice kay Marco. Marco, mahina niyang sambit. Halos hindi makatingin sa mga mata nito. Salamat sa pagdating. Hindi ko inaasahan na ganito ka na ngayon. Ngumiti si Marco, banayad at walang halong panunumbat. Clarice, wala kang dapat ipaliwanag. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga, masaya ka ngayon. Nabatigil si Clarice, hindi alam ang isasagot. Sa kanyang puso, alam niyang hindi siya ganap na masaya. Ngunit paano niya iyon aaminin sa harap ng isang taong nanatiling totoo kahit kailan? Ang mga bisita na nakamasid mula sa malayo ay lalong humanga kay Marco. Tingnan mo siya, kahit ang ex niya, binati niya pa ng magalang. Kung ako ang nasa kalagayan niya, baka hindi ko kayanin. Pero siya, parang wala lang. Samantala, si Adrian ay lalong nainis. Hindi niya kayang tanggapin na ang simpleng kilos ni Marco ay mas nakakuha ng respeto kaysa sa lahat ng karangyaang ipinakita niya ngayong gabi. Ngunit kahit anong gawin niya, wala siyang magawa upang baguhin ang pananaw ng mga tao. Dumating ang oras ng toast. Tumayo si Adrian, hawak ang kanyang baso ng alak. Para sa bagong yugto ng aming buhay ni Clarice, malakas niyang wika. Sinusubukang ibalik ang atensyon sa kanila. Ngunit kahit matapos ang kanyang talumpati, ramdam niyang malamig ang tugon ng mga tao. Nang tumayo si Marco at simpleng nagsabi, naway maging masaya ang bagong mag-asawa, mas masigabong palakpakan ang narinig. Hindi iyon dahil sa kayamanan o sa limo. Hindi dahil sa mamahaling suit o sa pangalan ng kanyang negosyo. Ito'y dahil sa dignidad na ipinakita niya. Sa kanyang simpleng pananalita na puno ng sinseridad. Sa huling bahagi ng gabi, tahimik na lumabas si Marco. Hindi na siya naghintay pa ng iba. Ang mga tao'y nagbigay galang habang siya'y naglakad papunta sa kanyang limousine. Walang eksena, walang yabang. Isa lamang siyang taong dumating, nagbigay respeto at umalis ng may dangal. Sa loob ng ballroom, naiwan ang mga tao na hindi mapigilang pag-usapan ang kanyang ipinakita. Si Marco, ang tunay na simbolo ng tagumpay, sabi ng isa, hindi kayamanan, kundi pagkatao. Samantala, si Clarice ay nanatiling nakaupo, hawak pa rin ang kwintas na ibinigay ni Marco. Tahimik siyang napaluha, hindi dahil sa kasal niya, kundi dahil sa katotohanan sa mismo araw na dapat ay para sa kanyang karangyaan. Mas malinaw niyang nakita kung sino talaga ang nagtagumpay. At si Marco, habang nakasakay sa kanyang limousine pauwi, ngumiti sa sarili. Tapos na, bulong niya. At wala na akong kailangan pang patunayan. Habang patuloy na humahanga ang mga bisita kay Marco, lalo namang nagiging mainit ang ulo ni Adrian. Hindi niya matanggap na sa mismong araw ng kanyang kasal, may isang taong biglang lumutang at nakakuha ng lahat ng atensyon. Ang mga mata ng mga tao na kanina ay nakatuon sa kanya at kay Clarice, nayo'y nakatuon na kay Marco. Lumapit si Adrian sa gitna ng ballroom at malakas na sinabi, huwag kayong magpadala sa panlabas na anyo. Huwag ninyong kalimutan, itong taong ito ay dati ring kargador, isang hamak na probinsyano. Huwag kayong magpabulag sa isang limousine at magandang suit.
Natahimik ang ilan, ngunit agad ding bumalik ang bulungan ng mga tao. Ang ilan ay nagulat sa lantad na kayabangan ni Adrian, samantalang ang iba na may hindi makapaniwala na kaya niyang siraan ang isang panauhin sa sarili niyang kasal. Nagpakawala ng mahinahong ngiti si Marco. Oo, totoo. Ako'y naging kargador. Ako'y naging probinsyano. Ngunit hindi ko ikinahihiya iyon. Dahil kung hindi ko dinaanan ang lahat ng iyon, hindi ako magiging taong nakatayo ngayon sa inyong harapan. Mas lalong umingay ang bulungan ng mga bisita. May isa pang matandang negosyante ang tumayo mula sa kanyang mesa at nagsalita. Adrian, dapat kang mahiya. Ang mga taong may tunay na dangal ay hindi ikinakaila ang kanilang pinagmulan. Ang taong marunong tumanaw ng pinanggalingan ay mas karapat-dapat igalang kaysa sa taong tanging yaman lamang ang ipinagmamalaki. Sumang-ayon ang marami. Tama siya. Kahit pa naging mahirap si Marco, tingnan mo ngayon. Mas may respeto at damal siya kaysa sa iba. Naiwan si Adrian na namumula sa galit at kahihiyan. Si Clarice naman ay halos hindi makapagsalita. Nararamdaman ang mabigat na tingin ng mga tao. Ang mga panauhing kanina'y pumupuri sa kanyang gout at sa engrandeng kasal, na yo'y tila nagdududa na. Isang babae mula sa hanay ng mga panauhin ang nagsabi, kung tutuusin, si Marco pa ang mas nararapat na maging huwaran. Tahimik pero may tagumpay. Simple pero may dignidad. Lalong sumidi ang hiya ni Clarice. Ang araw na inaasahan niyang magiging simbolo ng kanyang tagumpay ay nagiging entablado ng kanyang pagkakamali. Nakita niyan si Adrian. Sa halip na ipagtanggol siya, ay mas piniling ipahiya si Marco at sa huli, mas siya pa ang napahiya. Nagpatuloy si Marco, hindi para makipag-away, kundi para tapusin ang tensyon. Adrian, Clarice, huwag kayong mag-alala. Hindi ako narito upang agawin ang inyong araw. Narito lang ako upang bumati at magpakita ng respeto. Naway maging masaya kayo sa inyong bagong buhay. At sa simpleng pahayag na iyon, mas lalong bumagsak ang loob ni Adrian. Sapagkat kahit anong sigaw at yabang ang kanyang ilabas, ang katahimikan at dignidad ni Marco ang mas pinakinggan at hinangaan ng lahat. Sa huling bahagi ng resepsyon, malinaw na sa mga bisita na ang kanilang pananaw kay Adrian at Clarice ay nabago. Hindi na sila ang bida ng gabi, kundi si Marco, ang lalaking hindi kayang sirain ng kahirapan, hindi kayang bastusin ng mga salita, at hindi kayang tapakan ng kahit sinong mayaman. At sa mismong gabing iyon, tuluyan nang nabasag ang ilusyon ng perpektong kasal na matagal na pinangarap ni Clarice. Ang kanyang plano na ipahiya ang dating kasintahan ay nauwi sa sariling paggadapa dahil sa harap ng lahat, mas maliwanag na si Marco ang tunay na nagtagumpay. Matapos ang lahat ng nangyari sa kasal, marahang lumabas si Marco mula sa ballroom. Walang engrandeng paalam, walang halong yabang. Tahimik niyang nilisan ang lugar. Iniwan ang mga bisita na patuloy na nagbubulungan tungkol sa kanya habang papalapit siya sa limousine. Ramdam niya ang bigat ng lahat ng mga matang nakatingin sa kanya. Hindi bilang isang taong nilait at iniwan, kundi bilang isang taong nirerespeto. Pag-upo niya sa loob ng limo, huminga siya ng malalim. Tapos na, mahina niyang sabi sa sarili. Hindi niya kayang manatili pa at makipagsalo sa seremonya. Hindi siya naroon upang sirain ang kasal ni Clarice at Adrian. Nais lamang niyang ipakita na kaya niyang dumating bilang isang panauhin na may dangal. Kaya't sa halip na manatili, pinili niyang umalis upang hindi na lumaki pa ang tensyon. Sa kanyang pag-uwi patungo sa probinsya, nakatingin lamang siya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap. Ngunit sa kanyang isipan, ang larawan ng baryo ang malinaw na malinaw. Ang palengke, ang mga magsasakang lumalapit sa kanyang rice mill, at ang mga batang kumakaway tuwing siya dumadaan. Doon niya muling naalala kung bakit siya nagsikap. Hindi para patunayan kay Clarice ang kanyang halaga, kundi para makatulong at magbigay ng pag-asa sa iba. Pagdating niya sa kanilang bayan, sinalubong siya ng kanyang pinsan na si Carlo. Kumusta, pinsan? Kumalat na agad ang balita dito. Ang sabi nila, ikaw raw ang nabing bida sa kasal. Ngumiti si Marco at umiling. Hindi ako pumunta roon para maging bida. Dumalo ako para tapusin ang isang kabanata ng buhay ko. Ngayon, handa na akong magpatuloy. Mula noon, mas lalo niyang pinagtuunan ng pansin ang kanyang negosyo.
Dinagdagan niya ang kanyang rice mill ng mas modernong makina upang mas maraming magsasaka ang matulungan. Nagbukas din siya ng bagong tindahan sa Karatig Bayan. Ang bawat kita niya ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa pagpapagawa ng mga scholarship program para sa mga kabataang mahihirap. Isang araw, dumating si Aling Bebang sa kanyang opisina. "Marco, maraming salamat ha. Yung apo ko nakapag-enroll sa kolehiyo dahil sa scholarship na ibinigay mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na siya nakapagpatuloy." Napangiti si Marco at sumagot, "Hindi po ako ang dapat pasalamatan. Ang sipag at determinasyon ng mga kabataan, ang tunay na puhunan nila. Ako po'y instrumento lang." Dahil sa kanyang patuloy na pagtulong, mas lalong lumawak ang pangalan ni Marco. Hindi na lamang siya kilala sa kanilang bayan, kundi maging sa ipapang bahagi ng rehiyon. Ang mga lokal na opisyal ay lumapit sa kanya upang makipagtulungan sa mga proyekto para sa komunidad. "Marco, kailangan namin ng iyong suporta sa bagong kooperatiba ng mga magsasaka," sabi ng mayor. At walang pagdadalawang isip, tumulong siya. Samantala, sa Maynila, kumalat din ang kwento tungkol sa kasal. Marami sa mga bisitang dumalo ay hindi nakalimutan ang presensya ni Marco. Ang ilan sa kanila na mga kilalang negosyante ay nagpadala ng imbitasyon sa kanya para sa mga business forums at partnership meetings. Ngunit madalas, pinipili ni Marco ang mga proyektong makakatulong sa mga ordinaryong tao kaysa sa mga proyektong puro tubo lamang ang layunin. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang maliit na opisina, binalikan niya ang mga pangyayari. Kinuha niya ang lumang kwintas na dati niyang inukit para kay Clarice at marahan hinawakan ito. "Salamat," bulong niya, "hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa aral. Kung hindi mo ako iniwan, baka hindi ko natutunan kung paano tumindig mag-isa." Ang mga taon ay lumipas. Ang pangalan ni Marco ay lalong sumikat sa larangan ng negosyo. Ngunit higit pa roon, siya ay kinilala bilang isang tao na may malasakit. Ang mga tao'y lumalapit sa kanya hindi lamang para humanga sa kanyang yaman, kundi upang sumaludo sa kanyang kababaang loob at sa kanyang handang pagtulong. Kahit saan siya pumunta, dala niya ang dangal ng kanyang pinagmulan. Hindi niya ikinahiya ang pagiging dating kargador. Sa halip, ginawa niya itong inspirasyon para sa lahat ng kabataang nangangarap. "Kung nagawa ko, kaya niyo rin," madalas niyang sabihin sa mga seminar. At sa bawat pagkakataon na siya'y nakatayo sa entablado upang magsalita, ramdam niyang tuluyan na niyang napakawalan ang nakaraan. Si Clarice at ang kasal nito ay isa na lamang bahagi ng kanyang kwento. Isang kabanatang nagturo sa kanya ng mahahalagang aral, ngunit hindi na kailanman makapipigil sa kanyang pag-abante. Sa kanyang puso, malinaw ang lahat. Hindi siya umangat upang ipakita sa iba na mali sila, kundi upang ipakita na ang tunay na tagumpay ay nakikita sa kung paano ka bumabangon at kung paano mo ginagamit ang iyong tagumpay para sa kabutihan ng iba. At sa katahimikan ng kanyang pag-uwi mula sa kasal na iyon, nagsimula ang isang panibagong yugto ng kanyang buhay, isang yugto na puno ng pag-asa, inspirasyon at tunay na kahulugan ng tagumpay. Makalipas ang ilang buwan mula nang ikasal si Clarice at Adrian, unti-unting nagbago ang ihit ng hangin sa kanilang magarang tahanan sa Maynila. Sa unang mga linggo, tila ba perpekto ang lahat. Magagarang hapunan, mga lakad sa iba't ibang bansa, at pakikipagkilala kay Clarice sa mga sosyal na binog. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lumabas ang tunay na kulay ni Adrian. Madalas itong umuuwi ng gabi at lasing, dala ang amoy ng alak at usok ng sigarilyo. "Clarice, huwag ka nang magtanong kung saan ako galing," malamig na wika nito isang gabi. "Hindi mo naiintindihan ang mga problema ng negosyo." Tahimik lamang si Clarice, ngunit ramdam niya ang malamig na distansya sa pagitan nila. Hindi na siya ang prinsesang ipinagmamalaki ni Adrian sa publiko. Sa loob ng bahay, para lamang siyang dekorasyon. Isang asawa na dapat magpakita ng ganda, ngunit walang tinig o halaga. Dumating ang balita na ang negosyo ng pamilya ni Adrian ay nagsimulang bumagsak. Isa-isang nagsara ang mga proyekto at nalugi ang ilan sa mga kumpanya. Sa mga pahayagan at balita, nabanggit ang maling pamamahala at sobrang paggasta ng pamilya. At bawat
araw na lumilipas, lalo pang lumalalim ang problema. Adrian, ano na ang mangyayari sa atin? Tanong ni Clarice. Bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Sumabog ang galit ni Adrian. Kung hindi lang sana ako abala sa pagpapakita ng magandang imahe para sa'yo, hindi sana ako nawalan ng oras sa negosyo. Napaiyak si Clarice. Ang lalaking minsan niyang inakala na magiging sagot sa kanyang mga pangarap ay siya ring nagbabaon sa kanya sa bangungot. Madalas na ang kanilang pagtatalo. Ang mga bisitang dati laging dumadalo sa kanilang bahay ay nagsimulang umiwas. Ang mga kaibigang sosyalita ni Clarice ay unti-unti ring naglaho. Wala na silang halaga ngayon, bulong ng isa sa kanila nang marinig niyang hindi na kasing yaman ang pamilya ni Adrian. Sa gitna ng lahat ng ito, nagsimulang mangulila si Clarice. Sa mga gabing mag-isa siyang nakaupo sa balkonahin ng kanilang bahay, naaalala niya ang mga simpleng araw kasama si Marco, ang mga tawanan nila sa tabing sapa, ang mga pangarap na sabay nilang hinabi, at ang kwintas na minsang ipinagkaloob sa kanya. Bakit ko ba pinili ang daang ito? Tanong niya sa sarili habang pinupunasan ang luha. Kung si Marco ang pinili ko noon, baka iba ang buhay ko ngayon. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pangarap niyang maging bahagi ng marangyang lipunan ay nauwi sa panlilinlang at panlalamig. Ang tasal na dapat ay puno ng saya ay naging kulungan ng kalungkutan. Isang gabi, matapos ang isang matinding pagtatalo, iniwan siya ni Adrian sa gitna ng kanilang bahay. Kung hindi mo kayang tanggapin ang buhay na ito, umalis ka, sigaw nito bago nagbato ng baso sa sahig. Natigilan si Clarice at napaupo sa ilid, nanginginig at hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang desisyon. Mula noon lalong naging malinaw sa kanya ang katotohanan. Hindi siya minahal ni Adrian dahil sa kanyang pagkatao, kundi dahil sa imaheng dala niya. At ngayong nawala na ang kayamanan, nawala na rin ang natitirang respeto. Sa bawat araw na lumilipas, si Clarice ay patuloy na nalulugmok. Hindi na siya lumalabas sa publiko, at ang kanyang dating ningning ay napalitan ng lungkot at pagsisisi. Ang mga magulang niya ay nag-aalala, "Anak, bumalik ka na lang dito sa probinsya. Wala ka nang kailangan patunayan," payo ng kanyang ina sa telepono. Ngunit hindi makasagot si Clarice. Wala siyang lakas ng loob na humarap muli sa lugar na minsang iniwan niya. At sa kanyang puso, unti-unti niyang tinanggap ang katotohanan. Ang yaman ay maaaring mawala, ngunit ang pagmamahal at dignidad na minsan ay kanyang tinalikuran ay hindi na muling maibabalik. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang lumabo ang kinabukasan ni Clarice. Habang si Marco ay patuloy na umaangat, siya naman ay bumabagsak. Dala ang bigat ng maling desisyon at ang alaala ng isang pagmamahal na tunay, ngunit kanyang pinili na ipagpalit. Habang patuloy na lumulubog ang buhay ni Clarice sa piling ni Adrian, kabaligtaran naman ang nangyayari kay Marco. Sa probinsya, mas lalo siyang nakilala hindi lang bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang lider na handang mag-alay ng sarili para sa ikabubuti ng kanyang komunidad. Nagsimula ito nang magbukas siya ng scholarship program para sa mga kabataang gustong mag-aral. "Kuya Marco, salamat po, makakapag-aral na ako ng kolehiyo," sabi ng isang binatilyong lumapit sa kanya. Napangiti si Marco at marahang tinapik ang balikat nito. "Huwag mo akong pasalamatan. Ang sipag at tiyaga mo ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ako'y narito lang para umalalay." Dahil sa kanyang nalasakit, mas lalo siyang nakilala sa buong rehiyon. Ang mga balita tungkol sa kanya ay umabot sa Maynila. Sa mga pahayagan at telebisyon, lumalabas ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakabatang negosyanteng nagtagumpay mula sa wala. Isang dating kargador, ngayoy CEO na ng lumalawak na negosyo. Ito ang mga pamagat ng mga artikulo tungkol sa kanya. Ngunit higit sa lahat, hindi lamang yaman ang kanyang naging sukatan. Maraming kabataan ang natulungan niya. Maraming magsasaka ang nakinabang sa kanyang mga proyekto at maraming pamilya ang nakahanap ng pag-asa dahil sa kanyang mga inisyatiba. Sa bawat proyekto, laging inuuna ni Marco ang tanong, paano makakatulong ito sa iba? Isang araw, inimbitahan siya upang magsalita sa isang malaking business conference sa Maynila. Sa harap ng libu-libong tao,
Tumayo si Marco na nakasuot ng simpleng suit. Hindi kasing enggrande ng mga nakasanayan ng ibang negosyante. Ngunit puno ng respeto at tiwala ang kanyang dating. Mga kababayan, panimula niya, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng gusali o kapal ng bulsa. Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung paano nating itinataguyod ang iba. Kung paano tayo nagiging dahilan ng pag-angat ng ating kapwa. Nagpalakpakan ang mga tao at marami ang napaluha sa kanyang mensahe. Ang kanyang pangalan ay mas lalo pang kinilala, hindi lamang sa negosyo, kundi sa inspirasyong dulot niya sa bawat Pilipino na may pangarap. Samantala, si Clarice ang naroon din sa lungsod. Sa isang pagkakataon, nakita niya sa telebisyon ang talumpati ni Marco. Hindi niya mapigilang mapaluha habang pinagmamasdan ang taong minsan niyang minahal, ngunit kanyang iniwan. Siya na ngayon ang inspirasyon ng lahat. At ako, anong nangyari sa akin? Bulong niya sa sarili. Hawak pa rin ang kwintas na iniabot sa kanya noong kasal. Hindi nagtagal bumagsak ng tuluyan ang negosyo ng pamilya ni Adrian. Nabaon sila sa utang at sa kalaunan lumabas din ang mga lihim na transaksyon ni Adrian na naging dahilan ng kanilang pagkakalugi. Minsan, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa kanilang bahay. Wala na tayong pera, Clarice, at kasalanan mo rin ito. Masyado akong naabala sa pagpapakitang tao dahil sa'yo, sigaw ni Adrian. Hindi ako ang may kasalanan, Adrian. Ikaw ang may hawak ng negosyo. Sigaw din ni Clarice nanininig sa galit at takot. Sa huli, naghiwalay sila. Naiwan si Clarice na mag-isa, walang yaman, walang pangalan at walang direksyon. Sa kanyang pag-iisa, napagtanto niya ang lahat ng pagkakamali. Kung noon, pinili ko ang pagmamahal at hindi ang yaman, baka mas masaya ako ngayon, bulong niya habang umiiyak. Ngunit sa halip na tuluyang mawalan ng pag-asa, unti-unti niyang tinanggap ang kanyang kamalian. Bumalik siya sa probinsya, dala ang aral mula sa kanyang mga maling desisyon. Nakita siya ng kanyang ina at agad siyang niyakap. Anak, wala na kaming hinihingi pa kundi bumalik ka sa amin. Hindi huli ang lahat. Mula roon, sinimulan muli ni Clarice ang kanyang buhay. Hindi naging madali, ngunit natutunan niyang mabuhay ng simple. Minsan, nakikita niya si Marco sa mga balita at bagaman may kirot sa kanyang puso, natuto siyang humanga at tanggapin na ang tagumpay ni Marco ay hindi na niya bahagi. Samantala, si Marco ay lalo pang lumawak ang impluwensya. Naging isa siya sa mga pinakabatang CEO sa kanilang industriya at ang kanyang mga proyekto ay kinilala hindi lamang sa bansa kundi maging sa ibang bansa. Ngunit kahit gaano kalayo ang kanyang narating, nanatili siyang nakatapak ang mga paa sa lupa. Hindi niya ikinahiya ang kanyang pinagmulan at sa bawat pagkakataon ay ipinagmamalaki niyan siya'y galing sa isang maliit na baryo at dating kargador. Sa huli, naging malinaw sa lahat ng nakasaksi sa kanilang kwento ang aral. Ang yaman at kapangyarihan ay maaaring mawala. Ngunit ang sipag, tiyaga at kabutihan ng puso ay siyang tunay na susi sa pangmatagalang tagumpay. Si Marco ang naging buhay na patunay nito, habang si Clarice ay naging halimbawa ng mga maling desisyon na nagbigay ng mahahalagang aral para sa kanya. At sa kanilang magkaibang landas, kapwa nilang natutunan ang pinakamahalagang bagay. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang kayamanan, kundi sa kung paano niya pinapahalagahan ang kanyang sarili at ang kapwa.